Magandang araw, narito na ang Express Balita. Ako po si Catherine Landicho para sa detalye ng mga balita. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sa katapusan ng linggo ay magtatalaga ng papalit kay Vice President Sara Duterte bilang Department of Education o DepEd Secretary. Ani Marcos, ang Department of Education ay isa sa pinakamahalagang ahensya na dapat pagtuunan at hindi dapat hayaan na walang namumuno. Kamakailan ay nagbitiw si VP Sara bilang DepEd Secretary at Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict noong nakaraang linggo na mahalagang umalis sa gabinete ng Administrasyong Marcos. Sa kanyang liham ng pagbibitiw, sinabi ni Duterte na naghahanda siya ng 30 araw na plano para matiyak ang tuloy-tuloy na paglipat ng DepEd. Ayon pa sa Pangulo na walang ibinigay na dahilan si Duterte para bumaba sa gabinete. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 30 araw na pagsuspinde sa pangongolekta ng mga toll fee para sa mga sasakyang dumadaan sa Manila-Cavite Expressway. Kay Marcos na inaprubahan ng Toll Regulatory Board o TRB ang rekomendasyon ng Philippine Reclamation Authority ang operator ng Cavitex para sa isang buwang toll holiday sa expressway mula July 1 hanggang July 30. Ang TRB ay ang namumunong katawan na nangangasiwa sa mga tollways sa buong bansa. Anya, nagpapasalamat ito sa TRB sa kanilang agarang aksyon sa rekomendasyon ng PRA. Ang Cavitex Infrastructure Corporation na nagpapanatili ng expressway ay isang unit ng Metro Pacific Investment Corporation na pinamumunuan ni Manny Pangilinan. Dagdag pa ng Pangulo na ang toll holiday ay makakatulong sa mga motorista na mabawasan ang epekto ng pagtaas ng halaga ng gasolina. Ang 1.9 kilometer na expressway ay nauugnay sa Cavitex Radial Road 1 mula sa Parañaque Toll Plaza hanggang sa Sucat Interchange at inaasahang makikinabang sa humigit kumulang 23,000 na sasakyan sa isang araw. Inaprubahan ng Bicameral Conference Committee ang pinal na bersyon ng isang panukalang batas na nagpapataw ng 12% ng value-added tax sa mga foreign digital service provider na isang priority legislation ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA. Ayon kay House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda na ang VAT sa mga digital service ay magtitiyak ng pantay na larangan sa pagitan ng mga local at foreign digital service provider kung saan isasaalang-alang na ang huli ay may unfettered and untaxed access sa merkado ng Pilipinas, partikular na sa pick-up displacement ng mga traditional goods sa pamamagitan ng mga digital service sa panahon ng pandemya. Sinabi ni Salceda na ang nakamit na 2 Chamber of Congress na ang pinagkasunduan sa 2 issue ng withholding tax sa percentage taxpayers, gaya na lamang ng iminungkahi ng Department of Finance at ang pagtatalaga ng pondo para sa local creative sector. Anya, ilalapat pa rin ng proteksyon para sa maliit na negosyo tulad na lamang ng Barangay Micro Business Enterprise Law at ang ease of paying tax na may kinalaman sa risk-based audits. Ang mga nagbabayad ng buwis na napapailalim sa porsyento ng buwis ay ang mga bumababa sa 3 million pesos VAT threshold na itinakda sa ilalim ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law. Sinabi ni Salceda na sumang-ayon din ng bicameral Committee na maglaan ng 5% ng incremental revenues o humigit kumulang 900 million pesos para sa creative sectors. Samantala, patuloy na pagdami ng mga naitalang kaso ng dengue sa Kanlurang Visayas ay patuloy din ang paghimok na maging alerto ang mga residente ng Iloilo Provincial Health Office. Samantala, muling ibinaba ang aksyon barangay kontra dengue para masugpo ang patuloy na pagdami
ng mga kaso sa lalawigan na nagdulot ng 5 pagkamatay na may 79% higit na mas mataas na inihalintulad sa parehong panahon nito nakaraang taon. 43 local government units ng lalawigan na nagsulong at nakiisa sa aksyon barangay kontra dengue, kabilang ang bayan ng Lambunaw na may 87 kaso ng dengue at may isang namatay. Naitala simula unang araw ng Enero hanggang Hunyo na may kabuuang dami ni 1,294 na kaso ng dengue ngayong taon sa Kanlurang Visayas. Ang Department of the Interior and Local Government ay inatasan ng lahat ng kapitan ng barangay na bigyang buhay muli ang ABKD. Hakbang o pagsasagawa ng regular na clean-up drives upang wakasan ang lugar na pinamumugaran ng mga lamok. Samantala, bilang pamamagitan sa isang bagong kasunduan sa pagitan ng Mindanao Development Authority o MINDA at ng pamahalang panlalawigan ng Dinagat Islands, isinusulong ang pagtatayo ng economic zones. Pinangunahan ni MINDA Secretary Leo Tereso Magno at Governor Nilo Demery ang pagpirma sa Memorandum of Cooperation na magbibigay ng teknikal na tulong, pagpapaunlad ng kakayahan at pagpapalitan ng impormasyon. Iginiit ni Magno na ang kasunduang ito ay sumusuporta sa Mindanao Agenda 2022 to 2028 at naglalayong isulong ang napapanatiling pag-unlad sa rehiyon. Pinakilala rin ni Governor Demery ang I2FAME, isang strategiya na naglalayong isulong ang pangistaan, agroforestry, pagmimina at ecotourism sa Dinagat Island. Sa ilalim ng kasunduan, itatatag ang MINDA Dinagat Island Technical Working Group na mangunguna sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga EZs. Kasama rin sa plano ang pakikipagtulungan ng MINDA sa Department of Trade and Industry para sa promosyon ng kalakalan at pamumuhunan sa rehiyon. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong isulong ang pangmatagalang pag-unlad at pagyamanin ang ekonomiya ng Dinagat Islands. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin nyo lamang ang aming official website, eurotvph.com. Maaari nyo rin na mapanood ang iba pang programa ng EuroTV News sa Pinoy Extreme Channel. Para sa mabilis at tamang pagbabalita, ito ang Express Balita, sumasaludo sa bawat Pilipino.